So kami po ay taus-pusong nakikiramay dito po sa ating pumanaw na member at ang una nga pong hakbang na ginawa namin ay agaran po kaming nakipag-ugnayan doon po sa kanya pong asawa na siya pong nag-post nga nitong viral post na umiikot ngayon at nag-alok po ng tulong dahil po doon sa amin pong pagrerepaso ng mga kaso ay meron naman po talagang makukuhang benepisyo itong ating miyembro. Mhm. So kami din po ay pagkatapos po naming siguraduhin ang ating miyembro po at kanya pong mga naiwang mga mahal sa buhay ay natulungan na natin. Tsaka po kami lumapit sa ating mga hospital para po alamin ano ho yung mga detalye. Kasi wala naman po tayo doon para po sabihin kung ano po talaga ang dapat na nangyari. At ngayon po ay hinihintay po natin yung kanilang kasagutan. So, posible po bang may posibleng pagkukulang o miscommunication doon po sa proseso sa panig ng ospital, like po sa pagproseso ng claim o sa papaliwanag po ng mga benepisyo sa pamilya? Alam mo Cheryl, napakarami kasi nitong ating mga kinukonsidera sa pagpapalawig ng atin at pag-apply ng ating benepisyo. So ito ay inaaral pa namin kaya hinihingi nga namin yung detalye mula sa ating mga ospital at inaalam namin ano ba ang punot dulo bago kami gumawa ng naaayong hakbang. Mhm. Pero ang PhilHealth po ba ay diretso ng nagkaroon ng pagkakataon na makausap mismo po itong naulilang asawa? Opo, ang amin pong Regional Vice President ay agaran nga pong kinontak ang ating may bahay na ulilang may bahay at napag-agrihan po na meron pong makukuha at ito po ay amin pong ipino-process na at ito po ay agaran po naming i-reimburse kapag po nakuha na namin yung mga required na documents. Mhm. So, definitely meron palang benepisyo. It's just at this point, hindi pa po natin alam kung, kasi nabayaran na po ito, no, Doc? So, ang mangyayari ba ay marireimburse kung ano man po yung makikitang pwede o pasok doon sa benefit na pwede pong maibalik doon sa pamilya na halaga? Tama yan, Cheryl. At yun nga, depende doon sa mga nagawa at depende nga doon sa mga makukuha nating datos. Meron na talagang existing na mga benefit doon sa ating mga pasyente na sa kasamang palad ay hindi umabot ng 24 hours at nagkaroon nga ng tinatawag nating mortality. At ito ay usually doon sa mga dreaded disease na mataas talaga yung mortality rates gaya nga nitong stroke, myocardial infarct na inaatake sa puso, severe pneumonia, dengue, at iba pang mga sakit. At lalo na doon sa mga fortuitous event kapag halimbawa may mga lindol o may mga sakuna na natural calamities na nangyayari. Yun ay lahat kino-cover natin kahit less than 24 hours.